Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron po tayong pinaka-latest na update dito po kay Bagyong Marce. Mabilis po nagbago ang direksyon niya at mas lumakas na rin po siya ngayon. Pero hindi pa naman siya nakikitaan ng potensyal na magla-landfall sa ating Philippine landmass. So mag-ingat na lamang tayo. Alamin natin ngayon yung kanyang pinaka-latest track direction at lugar na posibleng maapektuhan sa mga susunod nga po na mga oras. But before that, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin ng notification bell. Maraming salamat po. Kaibigan, kaninang alas 10 ng umaga, namataan po ang sentro, pinakamata nito po si Bagyong Marce na may layo pong 305 kilometers dito po sa may bandang east of Tuguegarao City, Cagayan, at dito naman sa may bandang east of Apri, Cagayan na may layong 315 kilometers. So tignan nyo mabuti mga kaibigan, mas lumakas po siya ngayon sa 150 kilometers per hour, malapit po sa may sentro na may bugsong pumapalo sa 185 kilometers per hour, at ang kilos naman niya pa west northwestward po sa bilis na 10 kilometers per hour. Mas bumagal yung pagkilos niya habang lumalapit po sa ating area po dito sa Batanes, Cagayan at Babuyan Island, dyan sa may bandang extreme northern Luzon. At inaasahan pagdating pa ng Sabado ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So alamin na natin mga kaibigan yung mga lugar na posible niya munang daanan. Yan muna unahin natin, no? Dahil marami sa atin ngayon na nag-aalala dahil meron din tayo nakataas na storm wind signal number 1, 2 at 3. Unahin muna natin yung lugar na posible niyang daanan mga kaibigan. Mamaya pong alas 8 ng gabi mga kaibigan ay dadaanan naman niya or meron na siyang lokasyon na 250 kilometers east of Apari, Cagayan. Mas lumapit po siya kumpara kaninang alas 10 ng umaga. At nag-maintain pa rin siya sa 150 kilometers per hour na lakas ng hangin. Isa pa ring typhoon category, pa west northwest po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Slowly mas bumabagal siya mga kaibigan. Pagdating naman mamaya mga kaibigan or bukas po ng umaga, no, November 7 ay ang lokasyon niya ay meron ng layo na 135 kilometers east of northeast of Apari, Cagayan. Nasa 150 kilometers per hour pa rin ang lakas ng kanyang hangin, pa west northwest ang kilos sa bilis po na 10 kilometers per hour. So nakikita natin dito mga kaibigan habang papalabas siya ng ating Philippine Area of Responsibility ay mas lumalakas siya. Ipapakita ko po sa inyo yung pinaka-latest na track niya at yung mga lugar na posibleng daanan, no? Dito mga kaibigan, dito tayo magsimula, no? Sa November 7, halos nandito na siya or nakadikit na siya sa ating Philippine landmass. At pagdating naman po ng November 8, sa ganap po na alas 8 ng umaga, Friday po ito, unti-unti na po itong lumalabas o lumalapit sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po mga kaibigan ng Friday ng alas 8 ng gabi, ito'y nakalabas na or halos labas na siya mga kaibigan. At pagdating naman po ng November 9, Sabado ng alas 8 ng umaga, ito'y tuluyan ng nakalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. So hindi natin nakitaan ng super typhoon category or strong typhoon. Nagme-maintain lamang siya sa typhoon category mga kaibigan, which is na-reach na po niya yung kanyang pinakamalakas na category. Pero magagawin man bago yan lumabas, pinaghahanda po, no? Pagdating po ng Huwebes at Biyernes ang ilang bahagi po ng Cagayan, Batanes, kasama po ang Babuyan Island. So alamin muna natin ngayon yung mga lugar na apektado po, no, ng strong wind signal number 1, 2 at 3. So magsimula tayo mga kaibigan dito po sa signal number 3. Ngayon po, apektado ng signal number 3 ang ilang bahagi po ng northeastern portion po ng mainland Cagayan. Mag-ingat tayo sa banta ng malalakas na hangin, pagbabaha, pagguho sa mga lugar po na aking nabanggit. At meron din tayo na signal number 2 naman dito po mga kaibigan. Itong pong mga nakadilaw na highlights sa area ng Batanes, Babuyan Islands, northern portion po ng mainland Cagayan, northern portion po ng Apayao. Yan po yung nakataas na signal number 2. At posibleng mas maitaas pa yan
kung mas lalapit po yung pinakasentro or mata ni Bagyong Marce. Ang nakakaapekto dyan mga kaibigan, yung extension ng hangin niya, hindi po yung pinakadirektang mata niya, no? Dahil yung pinakadirektang mata or sentro, mas malakas po yon. At ang signal number 1 naman natin, mas malaki ang nakasakop at naapektuhan, no? Kasama dyan sa signal number 1, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, the rest po ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipugaw, northern portion po ng Benguet, the rest po ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion po ng Aurora. So yung mga lugar na yan, signal number 1, hindi ganong kalakas ang hangin. Nasa 30 to 60 kilometers per hour ang lakas, pero magbibigay po at magdudulot ng malawakang pag-uulan etong si Bagyong Marce sa mga lugar po na aking nabanggit. So tignan nyo mabuti mga kaibigan, yung dadaanan po nitong si Bagyong Marce bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ay itinaas po ang gale warning. So ibig sabihin, maalon hanggang sa maaalon po na karagatan ang mararanasan. So binabalaan po tayo at binabawalan muna yung mga lugar po dito sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, na wag muna tayong lumamangka, no? O yung mga motor bangkas na ginagamit sa pangingisda, wag muna po. Bawal pa po ngayon hanggat hindi pa nakakalabas etong si Bagyong Marce. Mas maganda kung may makita po kayo na namamangka ng ganitong klaseng may bagyo, sitahin po ninyo para na rin po sa safety nila yan, no? At hindi naman po para sa atin. At ngayon, binabalaan ng lahat bago pa man na lumapit etong si bagyo dyan po sa may bandang northeastern Luzon, no? Ay maghanda na tayo ng ating pagkain, mag-imbak na at palagi pong maging informed sa lagay ng panahon. So mga kaibigan, makakaranas din po tayo, no? Unahin natin mga kaibigan, ngayong araw po, ipapakita ko po sa inyo, meron po tayong heavy to intense rain na meron lakas ng hangin na 100 to 200 millimeters na pag-uulan, kasama po dyan ang lugar ng Cagayan. Moderate naman to heavy na pag-uulan with 50 to 100 millimeters na pag-uulan dito sa Batanes, Isabela at Aurora. Ngayong araw po yan, asahan natin, no? Siguro ngayon po habang ginagawa natin nung update natin ay nag-uulan-ulan na po doon. Samantalang mga kaibigan, bukas naman po ng umaga, November 7, intense to torrential po na pag-uulan na may 200 millimeters na tubig ang posibleng maranasan sa Cagayan, Apayao. Mas lumakas po or mas madami pong tubig ang posibleng bumuhos. So yung mga ganitong sitwasyon, yung pagbabaha at pag-landslide ng mga lupa ang medyo delikado, so mag-ingat po tayo. At dito naman sa Ilocos Norte, Batanes at Abra, heavy to intense rain po, no, with 100 to 200 millimeters na pag-uulan. Moderate to heavy naman, 50 to 100 millimeters na pag-uulan sa Isabela, Ilocos Sur, Kalinga, Pangasinan at Mountain Province. Well mga kaibigan, pasensya na kayo sa pag-pronunciation natin, medyo nagkakamali tayo, pero syempre ang mahalaga, na-inform ko kayo sa lagay ng ating panahon. Mga kaibigan ko, tignan nyo ding mabuti, tulad nito meron tayong minomonitor bagyo. Explain ko sa inyo, no, pag sinabi nating signal number 1, 2 and 3 para sa mga hindi pa po nakakaalam, dahil mas maganda na mawala yung takot natin. Pag sinabi kasing signal number 1, automatically sa ilang lugar po sa ating bansa, ano, ay walang pasok, no? Medyo malakas din kasi yung hangin nun, lalo na pag sinamahan ng pag-uulan. Ang sinabi natin na signal number 1, ito po yung nasa lakas ng hangin na 30 to 60, number 2, 61 to 120, number 3, 121 to 170, at number 4, signal number 4, 171 to 220, at kapag signal number 5 naman, yan po yung mga super typhoon category na lumalakas po ng 221 or mas higit pa. So sana po, no, yung mga kababayan natin na sobrang nag-aalala, wag po tayo masyadong mag-alala dahil hindi naman po nakikitaan or less po yung chances na maglandfall po sa ating Philippine landmass, ito pong si Bagyong Marce. Kaya nga po kung titignan po ninyo, hanggang signal number 3 yung naitaas, which is pag signal number 3, 121 to 170 kilometers per hour na pag-uulan. So anong dapat natin gawin para hindi tayo mag-alala masyado kapag ganitong may bantana at marami ng paalala, no, sa mga ahensya po, no, sa mga weather update, mas maganda lagi po tayong informed sa lagay ng panahon, lalo na po yung direksyon, yung mga dadaanan ni Bagyong Marce. Mahalaga po yan mga kaibigan. Pangalawa, dapat po mga kaibigan, i-safety na natin yung mga kagamitan natin para hindi po babahain, no? Especially yung mga low-lying areas na laging binabaha, at kung may second floor naman kayo, ilipat nyo na yung mga gamit nyo. Pangatlo, dapat po
mag-imbak na tayo ng pagkain. Yung tatagal po ng 2 hanggang 3 araw, kahit ano lang po yung kaya natin, no, para hindi na po tayo lalabas in case magkaroon ng kasagsagan, no, ng pag-uulan at ito nga pong paglapit ni Bagyong Marce. So magkaroon din tayo, no, pang-apat ng plano sa mga dapat nating gawin kapag ganitong klaseng may bagyo. So wag labas ng labas. Pang-apat at panghuli mga kaibigan ko, ay mahalaga manatili tayo sa ating mga kabahayan, manalangin tayo at para sa safety na rin ng ating mga kababayan. Sa ilang bahagi naman po ng Metro Manila, dyan sa may Central Luzon, Visayas at Mindanao, asahan din ng medyo maulap, no, na kalangitan dahil po yan sa extension or trap nito nga pong si Bagyong Marce. Do hindi naman gano'n, no, kalawak yung nasasakop nitong si Bagyong Marce, pero nakakaapekto yan. Na-trigger po kasi ni Bagyong Marce itong northeasterly wind flow or hanging amihan na siya nagbibigay naman ng mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pag-ulan pagdating sa tanghali, hapon at sa gabi sa ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Visayas at Mindanao. Kasama rin dyan ang ilang mga localized thunderstorm. So yun lamang pong update natin, and please huwag nyo kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat mga kaibigan.